Alam mo ba na madali lang naman gumawa ng tinapa? Eto, ganito kasimple lang. Ayan, yung tubig na yan, atin yan pakukuluin. Lalagyan lang natin muna ng asin. Yung parang kalamoy patis na. At pagkatapos, itong isda na ating napili, dapat sariwa ibinabad ko rin to sa tubig na may asin. At ayan, huhugasan lang natin at aalisin natin yung mga yan, yung mga nakikita natin na ganyan. Pero wag mo nang wag mo na yan tatanggalan ng hasang at bituka, ganyan lang. Kumbaga, inaalis lang natin yung mga, yan, yung pwede nating maalis dun sa pisil natin ng kaunti. Yan. Yan, katulad ng ganyan. O. Pero hindi mo nasisirain yung tiyan yan, ha? Ganun lang. Ayan, hugasan lang natin, kagaya nito. Kaya mas maganda kung ang mabibili mong isda talaga ay sariwa at buo pa yung tiyan. At yun, syempre, yung hasang nga ay maganda pa. Kaya mas maganda, umaga pa lang, mamimili na kayo ng isda kung talagang gusto nyo na gumawa ng sarili mong tinapa. Kasi nga sa umaga, magaganda pa yung mga isda, sariwa pa, at makakapili ka pa, di ba? Sabi nga kapag bueno mano ka, talagang papipiliin ka pa ng isda, 'di ba? Hindi ka pagsusungitan na bawal ng pag-ikot-ikutin yung isda. Yun lang ang kagandahan talaga kapagka maaga kang namamalengke at talagang hindi pa gaanong stress ang mga tindera, 'di ba? Talagang pwede ka pang mamili. At pagkatapos kong hugasan, inayos ko na nga dito sa steamer. Mas maganda na hindi sila masyadong patong-patong. Ayan, yung isang layer lang talaga. At ayan, binubudburan ko ng asin para yung balat ng isda ay hindi masyadong masira habang ito ay pinapakuluan. Ayan, takpan lang natin. At ilalagay ko na dito sa ating kumukulong tubig na may asin. Ayan, medyo, ayan, mainit. Nabitawan ko tuloy pero mabuti na lang hindi natambak. At ayan, tatakpan pa natin 'yan para yung hindi siya yung parang alis dun sa puwesto. At pagkalipas ng ilang minuto, eto na nga, tingnan nyo ang itsura. Ayan, kulong-kulong-kulo na ang ating tubig at ang ating isda ay luto na. Kaya ang mga tinapa, bago yan pausukan, luto na po yan. Kaya talagang yung iba, pag bagong gawa, kinakain na. At ito, gagawa tayo ng ang ating pampakulay. Yung ginamit ko lang ay yung anato powder, yung atsuete. Yan, haluin lang natin. At pagkatapos, lalagyan natin yan ng konting toyo na, ayan, ayan. Yung ibang ginagawa, food coloring talaga. Orange o dilaw yung binibili nila. Pero para makulay na makulay. Pero ito, ayan, anato na lang yung ginamit ko. At yan, in-spray na natin. Sisimulan ko na ngayong magpabaga nitong ating bao. Yan, pwede naman kayo manghingi ng bao doon sa mga nagtitinda ng niyog sa palengke, 'di ba? At ayan na nga, atin na yang papaapuyin. Pero sa ngayon, itong ating bunot, kaya yan nag-aapoy kasi nga dahil dun sa bunot. Pero maya-maya lang, mamamatay na rin yung apoy at itong ating bao ay magsisilbing usok na lang. Ayan, ganyan, no? Simula na nating maano yung bao. At pagka yan ay namatay na yung apoy, yan, puro usok na lang ang lalabas dyan. Ayan, 'di ba? Ganun lang kasimple. O, yan, marami na yung usok na nagagawa niya. Pwede na nating ilagay itong ating kahoy na steamer kung saan naririto ang ating isdang pauusukan ng ating galunggong. Mga ilang minuto lang naman, siguro mga 10 minuto lang, lalo na kapag ang usok ay talagang malakas. Naku, ayos na yan. Kaya wag mo naman pasosobrahan sa pausok kasi magiging matigas naman yung iyong tinapa. Kaya tamang lang, mga 10 minuto. Ayan, makikita mo rin yung kulay ng tinapa ay maganda na rin ang magiging kulay. At malasa na rin ang usok niyan. O, di ba? Yan ang ganyang kaganda. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!